Sara. Wala. Sigaw pa rin ng mga DDS. President namin yan sa 2028. Alam nyo ba, mga kababayan? Ito. Tapos na tayo dyan kay Sara. Gusto kong i-explain sa inyo ulit, mga kababayan. Alam nyo ba, na kapag si Sara ma-impeach, ito mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo ulit. Alam nyo ba na kapag si Sara ma-impeach, ano nga ba ang kahinatnan niya? Una, ganito kwento ko sa inyo. 3 lang yan. Kapag si Sara na-impeach at na-convict at napatunayan at hindi niya mapaliwanag kung saan niya dinala yung 7 articles of impeachment. Kung hindi niya malusutan yung 7. Ito ang mangyayari. Kapag na-impeach or na-convict, hindi siya papasa dyan sa 7 article ng impeachment laban sa kanya. Una, never na po siyang makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Maskin tagawali sa kalsada at sa sahuran mula sa tupad at sa akap, hindi na si Sara maka-avail dyan. Tandaan ninyo mga DDS, kapag si Sara na-impeach or na-convict, tapos ang political career ni Sara. Tandaan ninyo, kapag hindi siya manalo sa impeachment trial niya sa Senado, mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Si Sara po ay hindi na pwede o maaari pang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Maskin tagawali sa kalsada, hindi na siya pwede. Pangalawa, kapag si Sara na-impeach, dalawa lang ang papalit sa kanya. Or else 3. Una, 2 tao ang papalit sa kanya bilang Vice President. Walang iba kundi si Chis Escudero at si Martin Romualdez. Kapag pagbubutuhan ng taong Congress at Senado, kung manalo si Martin Romualdez, si Martin ang papalit kay Sara. Or kung manalo si Chis Escudero, si Chis ang papalit kay Sara. Hindi nyo ba alam na pinaikot-ikot lang kayo ni Chis? Mga DDS, huwag kayong masyadong natutuwa na ang sabi ni Chis, hindi siya magpapatinag, hindi magpapadala sa sulsol. Keme lang yan. Bakit? Ano ba ang habol ni Chis Escudero? Kapag si Sara na-impeach, isa siya sa papalit. Hindi yun ang katotohanan. 2 lang sila. Or, kapag si Pangulong Bongbong Marcos merong i-recommend, either si Lisa Marcos gusto niyang gawing Vice President, pwede niyang i-recommend yan at pagbubutuhan ng Kongreso at Senado yan. Kapag pinanigan ng Kongreso at Senado na si F.L. Lisa ang magiging Vice President, magiging Vice President si F.L. Lisa sa pamamagitan ng rekomendasyon ni PBBM. Kaya mga DDS, makinig kayo kay Maharlika. Huwag kayong basta-bastang maniwala na si Chis Escudero ay makasara yan. Bakit? Hindi nyo ba alam na kapag si Sara na-impeach, automatic si Chis Escudero isa sa pagpipili ang papalit kay Sara. Saan ka pa? Vice President ka ng Pilipinas? Hindi ka lang Vice President ng Senado, Vice President ka pa ng Pilipinas. Marami nang mabibiling bags na luxury si Heart Evangelista niyan. Marami nang alahas ng Bulgari niyan. Bakit? Kung si Sara nga, ang daming confidential fund. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Huwag kayong basta-bastang maniwala sa pautot ni Chis. Bakit? Si Chis Escudero, hinuhulog lang kayo sa pain yan. Bakit? Si Chis, kag natanggal si Sara pagka Vice President, isa siya sa ipapalit. Tandaan nyo yan. Huwag kayong basta-basta magpauto. 2 o 3 tao lang ang pagpipilian na papalit kay Sara. Alam nyo na. Alam nyo ba? Hindi pa ba?
Ba't Adan? Ba't Adan? Yeah? Batas ka talaga, sabi ni Christian San Agustin. Alam mo, Christian, magbasa kasi kayo. Alam nyo, ang sakit kasi ninyo sa DDS, no? Ang sakit ng mga DDS, naniniwala kayo sa kwentong barbero ng mga Duterte. Bakit? Tignan nyo, kanina may kaaway ako dun sa live sa UNTV. Ang sabi, Ken, maraming nagawa si Tatay Digong, build. Sabi ko, Madam, saan po natin matatagpuan yung build? Alam niyo ang sagot niya? Nasa Wikipedia. Sabi ko, Madam, umuwi ka ng Pilipinas, huwag kang mag-focus dyan sa Wikipedia. Bakit? Magkaiba ang nakaukit sa libro at magkaiba ang nakikita mo dito. Ang sabi ko, Ma'am, magbigay ka ng example na isa sa build na nagawa ni Digong. Sabi ko, yun ba yung tulay sa Isabelang bumagsak? Sabi niya, fake news ka, hindi totoo. Sabi niya, easy text. Gawa ni Digong yan. Sabi niya sa build. Easy text, NLEX, Skyway. Sabi ko, Ma'am, ni-research ko na po yung Easy Text, SLEX at Skyway. Bakit po San Miguel Corporation nakapangalan? Yeah? Bakit po San Miguel Corporation ang nakapangalan? Bakit walang build ni Digong doon? Hindi na siya sumagot hanggang sa natapos yung live. Hindi na siya nagpapakita. Napapahiya. Kaya kayong mga DDS dyan sa Amerika na hindi kayo nakauwi ng ilang taon, huwag kayong basta-basta maniwala sa Wikipedia. Bakit? Yung Wikipedia na inilagay doon, build, hindi po lahat newly built. Sa madaling salita, repair lang po. Hindi Easy Text daw. Ito, Easy Text. Yan ang sabi kanina nung babaeng kasagutan ko. Lahat po na nakalagay sa Wikipedia sa build, not newly rebuilt. Not newly built. Under repair lang. Lahat po yun, pag may crack lang, ni-repair, build na. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong syunga. Wala talagang build. Diba? Kaya nga nagtatanong ako, Ma'am, saan po makita yung build? Ituro mo po. Sabi niya sa Wikipedia, sabi ko, putang ina, Ma'am, binasa ko, 212 airports. Pagbasa ko sa 212 airports build, bakit 90 airports lang meron ang Pilipinas? Bakit sa build ni Digong 212 airports? So saan yung iba nilagay? Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga DDS, ito ang dapat ninyong malaman. Kapag si Sara na impeach, never na po siyang makapasok. Never na siyang makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno kahit mag-street sweeper siya. Maliban na lang kung may panibagong presidente at bigyan siya ng pardon at palayain siya katulad kay Erap Estrada. Diba? Nanalo si Digong, binigyan ng pardon. Nakalaya si Erap, nakalaya si Binoy, nakalaya si Gloria. Diba? Nakatakbo ulit. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pangalawa, huwag kayong basta-basta magtiwala kay Chis Escudero na akala ninyo kinakampihan si Sara niyan. No. Pinapakagat lang kayo ni Chis Escudero sa paen. Kasi once na ma-impeach si Sara, si Chis ang isa sa papalit. Diba? Yun ang katotohanan. Diba? Anong nagsabi? Wala na ang comment section dito, Sir Kent. Anong wala sa comment section? Dito. Mag-comment kayo dyan. Marami dyan, ma'am. Like kayo. Nako, mga kababayan. Eto ba? Tapos na ba tayo? Ano ba yon? Basta, yun lang mga kababayan. Sara, ano bang mangyayari kung ma-impeach? Yun na yun. Never na siya makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno, kahit street sweeper, bawal na. At maliban na lang kung bigyan siya ng pardon sa mga susunod na presidente. Kung ma-impeach siya. Sir Makikwan, hello po. So ito yung sunod mga kababayan. Pangatlo, Bato